Si Jacob ay isang simpleng tao na nakatira sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Isa siyang magsasaka na nagmana ng maliit na sakahan mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang asawang si Mary ay isang mabait at mapagmahal na babae. Kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang talento sa paggawa ng masasarap na tinapay. Ang kanilang anak na si Jordan, na 8 taong gulang pa lamang, ay puno ng sigla at pangarap. Tuwing umaga, si Jordan ang unang gumigising sa kanilang bahay, sabik na tumulong sa kanyang ama sa sakahan kahit na bata pa siya. Isang araw, habang nakaupo si Jacob sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran, pinagmamasdan niya si Jordan na masayang tumatakbo sa paligid kasama ang kanilang aso na si Max. Katabi niya si Mary, hawak ang isang tasa ng kape at magkasama nilang pinag-uusapan ang mga simpleng bagay sa buhay, ang kanilang mga pananim, ang mga plano para sa susunod na ani, at ang paglaki ni Jordan. Ang bilis talaga ng panahon, wika ni Jacob habang nakangiti. Parang kahapon lang, sanggol pa si Jordan. Ngayon tumutulong na siya sa atin dito sa sakahan. Tumawa si Mary at tinignan ang kanyang asawa. Oo nga, napaka-responsable ng anak natin. Kahit minsan, gusto ko pa rin siyang alagaan na parang sanggol. Pero nakikita ko kung paano siya nagiging tulad mo, masipag at mapagmahal. Habang pinag-uusapan nila si Jordan, tumakbo ito palapit sa kanila. Pawisan ngunit puno ng ngiti. Tay nanay, natulungan ko si Max hanapin yung bola niya. Ang saya-saya ko. Niyakap ni Jacob ang kanyang anak at pinunasan ng pawis nito gamit ang kanyang panyo. Ang galing mo talaga anak. Tuloy mo lang ang pagiging masipag at matulungin. Balang araw, magiging isang mabuting tao ka na kagaya ng gusto naming mangyari para sa'yo. Ngumiti si Jordan at sabik na yumakap sa kanyang ama. Gusto kong maging katulad mo tatay. Gusto kong tumulong sa sakahan at alagaan kayo ni nanay. Natawa si Mary habang pinagmamasdan ng mag-ama. Sige Jordan, pero huwag mo namang kalimutang mag-aral at maglaro rin. Mahalagang balanse ang lahat. Siyempre po nanay, sagot ng bata na puno ng sigla. Lumipas ang araw na iyon sa masayang gawain sa sakahan. Si Jacob at Mary ay nagtutulungan sa pagtatanim ng mga gulay habang si Jordan ay tumatakbo-takbo, nagbibigay ng tubig sa kanila, at paminsan-minsan ay tumutulong sa pag-aayos ng lupa. Sa simpleng mga gawain, ramdam nila ang init ng pagmamahalan at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Sa dapit hapon, nagtipon ang pamilya sa maliit nilang kubo. Habang nagluluto si Mary ng kanilang hapunan, si Jacob naman ay nagtuturo kay Jordan kung paano gumawa ng simpleng istruktura gamit ang mga kawayan. Aliw na aliw si Jordan habang nagpapaliwanag ang kanyang ama. Tay, ang dami ko pong natututunan. Balang araw, gagawa rin ako ng mas malalaking bagay para sa atin. Alam kong kaya mo yon anak. Huwag kang matakot mangarap. Pero tandaan mo rin na masaya tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Pagkatapos ng hapunan, naupo ang tatlo sa may beranda ng kanilang bahay. Pinapanood ang langit na punong-puno ng bituin. Yakap-yakap ni Jacob ang kanyang mag-ina habang nagsalita ng may ngiti. Ito ang pinakamasarap na parte ng buhay. Ang makasama kayo, wala na akong mahihiling pa. At kami rin Jacob, sagot ni Mary habang nakangiti kay Jordan. Walang kasing saya ang buhay kapag magkasama tayo. Tumingala si Jordan, nagtataka at puno ng pananabik sa buhay. Tay, nanay, balang araw, gagawin ko po kayong proud. Magiging malakas ako at aalagaan ko kayong dalawa. Napangiti si Jacob at Mary. At sa gabing iyon, napuno ang kanilang maliit na tahanan ng pagmamahalan, kasiyahan at mga pangarap. Matapos ang ilang taon ng pagsisikap sa sakahan, nakakita si Jacob ng oportunidad na palawakin ang kanilang kabuhayan. Napansin niya na maraming magsasaka sa kanilang baryo ang nahihirapang makahanap ng abono at mga kagamitan para sa pagtatanim. Sa tingin niya, makakatulong siya hindi lang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang komunidad kung magtatayo siya ng tindahan ng mga gamit pang sakahan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, binuksan niya ang ideya kay Mary. Mary, simula ni Jacob habang inaabot ang tasa ng tubig. Naisip ko, bakit hindi tayo magbukas ng tindahan para sa mga magsasaka? Parang kulang ang mga ganitong tindahan dito sa lugar natin. At alam ko namang kilala natin ang mga pangangailangan ng mga kapitbahay natin.
Napangiti si Mary habang nilalagay ang isang plato ng gulay sa harap ni Jacob. Magandang ideya yan, Jacob. Pero paano natin sisimulan? Hindi biro ang pagnenegosyo. May ipon naman tayo, sagot ni Jacob. Hindi ko ito gagawin ng basta-basta. Magtitiyaga pa rin ako sa sakahan habang ini-establish ko ang tindahan. Hindi rin ako aalis sa mga oras na para sa inyo. Alam kong magiging abala ako, pero hindi ko pababayaan kayo ni Jordan. Tumango si Mary, puno ng tiwala sa asawa. Alam kong kaya mo, Jacob, basta't alalahanin mo ang kalusugan mo at ang oras mo sa amin. Huwag kang magpapa-overwork, ha? Oo naman, sagot ni Jacob, sabay ngiti. Tumingin siya kay Jordan na tahimik na nakikinig habang kumakain. Jordan, gusto mo bang tumulong sa tindahan kapag naumpisahan na natin? Nagningning ang mga mata ni Jordan. Syempre, tatay. Ang saya siguro kung may tindahan tayo. Gusto ko pong maging cashier o mag-ayos ng mga paninda. Natawa si Jacob at Mary. Sa gabing iyon, napuno ang kanilang tahanan ng mga plano at pangarap para sa bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula si Jacob sa pag-aayos ng lugar kung saan itatayo ang tindahan. Gamit ang bahagi ng kanilang ipon, bumili siya ng unang batch ng mga paninda, abono, buto ng gulay, at ilang kasangkapan tulad ng pala, rake at hose. Sa tulong ni Mary, inayos nila ang tindahan upang maging maaliwalas at kaakit-akit sa mga mamimili. Sa unang araw ng pagbubukas ng tindahan, halos buong baryo ang dumalo upang bumili at magbigay suporta. Maraming salamat, Jacob, sabi ng isa sa mga magsasakang dumalo. Malaking tulong ang tindahan mo sa aming lahat. Hindi na namin kailangang maglakbay ng malayo para bumili ng kailangan namin. Nakangiti si Jacob habang tinutulungan ng isang matandang magsasaka na pumili ng abono. Ito naman ang layunin ko, ang makatulong. Sana'y magtuloy-tuloy ito. Sa kabila ng pagiging abala sa bagong negosyo, hindi kinalimutan ni Jacob ang kanyang pamilya. Tuwing gabi, sinisigurado niyang makakapiling sila sa hapagkainan at makakapagkwentuhan. Sa linggo, naglalaan siya ng oras para sa bakasyon sa sakahan o simpleng picnic sa ilalim ng puno ng mangga. Sa puso ni Jacob, ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanilang tatlo, para sa mas maginhawang buhay para kina Mary at Jordan. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, alam niyang mas magiging hamon ang pagsabayin ng negosyo at ang kanyang responsibilidad bilang ama at asawa. Ngunit para kay Jacob, ang kanilang masayang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Sa kabila ng pagiging abala ni Jacob sa pagpapatakbo ng kanilang tindahan, sinisigurado niyang ang oras para sa kanyang pamilya ay laging nasa unahan ng kanyang mga prioridad. Ang negosyo ay unti-unting lumalago, dumami ang mga bumibili, at dumating ang pagkakataong kinailangan ni Jacob na kumuha ng isang katuwang upang tumulong sa pagbabantay sa tindahan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon siya ng mas maraming oras para kina Mary at Jordan. Isang Biyernes ng gabi, matapos isara ang tindahan, umuwi si Jacob na may dalang supot ng mga sariwang prutas. Nakita niya si Jordan na nagbabasa ng libro sa sala habang si Mary naman ay abala sa kusina, nagluluto ng paborito nilang adobo. "Nandito na ako," tawag ni Jacob, sabay lapit kay Jordan upang yakapin ang anak. "Tay, ang dami mong dala," sabi ni Jordan na tila sabik na sabik. "Para po sa atin ba lahat yan?" "Oo naman anak," sagot ni Jacob habang inilalapag ang mga supot sa mesa. "Ngayong gabi, kakain tayo ng marami pagkatapos maglaro tayo. Gusto mo ba ng sungka o dama?" "Pareho po tay," sagot ni Jordan na puno ng sigla. "Uy Jacob," bati ni Mary mula sa kusina habang inaayos ang mga pinggan. "Mukhang napasarap ang pamimili mo ah, ang dami mong dalang prutas." Napangiti si Jacob. "Para sa inyo yan, gusto ko lang masigurong espesyal ang hapunan natin ngayong gabi." Pagkatapos ng hapunan, naupo silang tatlo sa may sala, naglalaro ng sungka. Sa bawat bato ng mga shell at tawanan, ramdam ang kasiyahan at pagmamahalan ng pamilya. Si Jacob, bagamat pagod mula sa tindahan, ay tila nakakatagpo ng bagong lakas sa tuwing kasama niya sina Mary at Jordan. Sa mga simpleng sandaling ito, nalilimutan niya ang bigat ng responsibilidad. Kinabukasan, Sabado, ginawang espesyal ni Jacob ang araw na iyon. "Ngayong araw, magbabakasyon tayo," anunsyo niya habang inaayos ang kanilang maliit na basket na puno ng pagkain. "Mag-picnic tayo sa ilalim ng puno ng mangga sa sakahan."
Nagningning ang mga mata ni Jordan. Yehey, magdadala po ba tayo ng bola, tay? Oo naman, sagot ni Jacob habang tinatawanan ng anak, at magdadala rin tayo ng kwento. Mamaya, magpapaligsahan tayo sa kung sino ang may pinakamagandang kwento. Habang nakalatag ang kanilang banig sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ni Jacob ang kanyang mag-ina. Si Mary ay abala sa pagbibigay ng pagkain kay Jordan, habang si Jordan naman ay masiglang nagkukwento ng mga pangarap niya sa hinaharap. Tay, gusto ko pong maging engineer balang araw. Gagawa ako ng mga malalaking bagay para makatulong sa mga tao. Napatango si Jacob, punong-puno ng pagmamalaki sa anak. Kayang-kaya mo yan, anak. Basta tandaan mo, andito lang kami ni nanay palagi para suportahan ka. Kahit abala si Jacob sa negosyo, hindi niya hinayaang maging dahilan ito para mawalan siya ng koneksyon sa pamilya. Para sa kanya, ang tagumpay ay walang halaga kung hindi niya ito maibabahagi sa mga mahal niya sa buhay. Sa bawat araw na dumadaan, mas napapatunayan niyang ang kasiyahan ay nasa simpleng pagsasama at pagmamahalan ng kanilang pamilya. Habang lumalaki si Jordan, lalo siyang naging masigla at puno ng sigla sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Sa edad na 15, mas naging aktibo siya sa paaralan at sa komunidad. Sumali siya sa iba't ibang aktibidad tulad ng paligsahan sa pagguhit, takbuhan, at kahit sa mga debate sa kanilang klase. Ang kanyang mga magulang sina Jacob at Mary ay palaging nariyan upang sumuporta sa kanya. Walang palya sa pagdalo sa bawat event. Isang Sabado ng umaga, bumangon ng maaga si Jordan upang maghanda para sa isang fun run na inorganisa sa kanilang baryo. Habang nag-aayos ng kanyang sapatos, dumating si Jacob dala ang paboritong almusal ni Jordan, tinapay at mainit na gatas. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Jacob habang inaabot ang pagkain. Opo, tay, sagot ni Jordan na puno ng sigla. Gusto kong manalo ngayon para maging proud kayo ni nanay. Tumawa si Jacob habang tinapik ang balikat ng anak. Proud na kami sa'yo kahit anong mangyari. Basta gawin mo ang lahat ng makakaya mo at mag-enjoy ka. Dumating ang oras ng fun run. At gaya ng dati, kasama ni Jordan ang kanyang mga magulang sa gilid ng ruta. Todo suporta sa kanya. Habang tumatakbo si Jordan, nakita niya ang mga ngiti ni na Jacob at Mary at tila lalo siyang ginanahan. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng karera, nanalo si Jordan ng ikalawang pwesto. Pagkatapos ng awarding, tumakbo siya papunta kina Jacob at Mary, hawak ang medalya. Tay, nanay, ito po para sa inyo, sabi niya habang iniabot ang medalya kay Jacob. Ang galing mo, anak, sabi ni Mary habang niyakap ang anak. Palagi kang nagbibigay ng saya sa amin. Bukod sa mga paligsahan, naging aktibo rin si Jordan sa kanilang baryo. Madalas siyang tumutulong sa mga gawain sa simbahan at sa mga proyekto ng kabataan. Isang beses, siya ang namuno sa paglilinis ng paligid ng kanilang paaralan. Tay, sabi ni Jordan habang nagkukwentuhan sila isang gabi, gusto kong makatulong sa mas maraming tao balang araw. Gusto ko pong maging tulad nyo, masipag at laging iniisip ang kapakanan ng iba. Napangiti si Jacob at tiningnan ang kanyang anak. Anak, basta't mahal mo ang ginagawa mo at ang layunin mo ay para sa kabutihan. Tiyak na marami kang matutulungan. At nandito lang kami ni nanay palagi para suportahan ka. Sa kabila ng pagiging abala ni Jordan, napapansin ni na Jacob at Mary na tila masyado itong napapagod sa mga gawain nito. May mga pagkakataong nakikita nilang masakitin na ito, pero iniisip nilang baka dulot lang ito ng pagod sa dami ng aktibidad. Gayunpaman, ramdam nila ang pagmamalaki sa kanilang anak na laging may pangarap at layuning makatulong sa iba. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, nakahiga si Jacob sa beranda ng kanilang bahay. Iniisip ang masigasig na anak. Habang tinitingnan niya ang mga bituin, tahimik niyang ibinulong ang kanyang panalangin. Sana'y palaging maging malusog at ligtas si Jordan. Siya ang aming inspirasyon. Habang papalapit ang ikasitase na kaarawan ni Jordan, kapansin-pansin na mas nagiging independyente siya sa kanyang mga kilos. Lumalaki siyang may sariling pananaw at pangarap sa buhay. Ang dating batang masiglang sumusunod lamang sa mga utos ng kanyang mga magulang ay unti-unti nang nagiging isang dalagita na may malinaw na direksyon para sa kanyang hinaharap. Isang gabi habang naguhugas ng pinggan si Jordan, nilapitan siya ni Jacob. Jordan, simula ng kanyang ama, napansin ko na mas marami ka nang inaasikaso sa paaralan at sa mga gawain dito sa baryo. Natutuwa ako sa sipag mo.
pero gusto kong ipaalala na huwag mong kalimutang magpahinga. Ngumiti si Jordan habang inaayos ang mga natapos na hugasan. Tay, kaya ko naman po. Gusto ko pong maabot ang mga pangarap ko, pero hindi ko rin naman nakakalimutang mag-enjoy. At nandyan po kayo ni nanay kaya laging buo ang loob ko. Napangiti si Jacob at inakbayan ng anak. Mahalaga sa amin ni nanay na palaging maayos ang lagay mo. Huwag kang mahihiyang magsabi kung nahihirapan ka ha. Tumango si Jordan. Opo tay, pero alam nyo, masarap po sa pakiramdam ang may layunin sa buhay. Ang dami ko pong gustong gawin. Kahit abala si Jacob sa negosyo, hindi niya hinayaang maging dahilan ito para mawalan siya ng koneksyon sa pamilya. Para sa kanya, ang tagumpay ay walang halaga kung hindi niya ito maibabahagi sa mga mahal niya sa buhay. Sa bawat araw na dumadaan, mas napapatunayan niyang ang kasiyahan ay nasa simpleng pagsasama at pagmamahalan ng kanilang pamilya. Habang lumalaki si Jordan, lalo siyang naging masigla at puno ng sigla sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Sa edad na 15, mas naging aktibo siya sa paaralan at sa komunidad. Sumali siya sa iba't ibang aktibidad tulad ng paligsahan sa pagguhit, takbuhan, at kahit sa mga debate sa kanilang klase. Ang kanyang mga magulang sina Jacob at Mary ay palaging nariyan upang sumuporta sa kanya. Walang palya sa pagdalo sa bawat event. Isang Sabado ng umaga, bumangon ng maaga si Jordan upang maghanda para sa isang fun run na inorganisa sa kanilang baryo. Habang nag-aayos ng kanyang sapatos, dumating si Jacob dala ang paboritong almusal ni Jordan, tinapay at mainit na gatas. Handa ka na ba anak? Tanong ni Jacob habang inaabot ang pagkain. Opo tay, sagot ni Jordan na puno ng sigla. Gusto kong manalo ngayon para maging proud kayo ni nanay. Tumawa si Jacob habang tinapik ang balikat ng anak. Proud na kami sa'yo kahit anong mangyari. Basta gawin mo ang lahat ng makakaya mo at mag-enjoy ka. Dumating ang oras ng fun run. At gaya ng dati, kasama ni Jordan ang kanyang mga magulang sa gilid ng ruta. Todo suporta sa kanya. Habang tumatakbo si Jordan, nakita niya ang mga ngiti ni na Jacob at Mary at tila lalo siyang ginanahan. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng karera, nanalo si Jordan ng ikalawang pwesto. Pagkatapos ng awarding, tumakbo siya papunta kina Jacob at Mary, hawak ang medalya. Tay nanay, ito po para sa inyo, sabi niya habang iniabot ang medalya kay Jacob. Ang galing mo anak, sabi ni Mary habang niyakap ang anak. Palagi kang nagbibigay ng saya sa amin. Bukod sa mga paligsahan, naging aktibo rin si Jordan sa kanilang baryo. Madalas siyang tumutulong sa mga gawain sa simbahan at sa mga proyekto ng kabataan. Isang beses, siya ang namuno sa paglilinis ng paligid ng kanilang paaralan. Tay, sabi ni Jordan habang nagkukwentuhan sila isang gabi, gusto kong makatulong sa mas maraming tao balang araw. Gusto ko pong maging tulad nyo, masipag at laging iniisip ang kapakanan ng iba. Napangiti si Jacob at tiningnan ang kanyang anak. Anak, basta't mahal mo ang ginagawa mo at ang layunin mo ay para sa kabutihan. Tiyak na marami kang matutulungan. At nandito lang kami ni nanay palagi para suportahan ka. Sa kabila ng pagiging abala ni Jordan, napapansin ni na Jacob at Mary na tila masyado itong napapagod sa mga gawain nito. May mga pagkakataong nakikita nilang masakitin na ito, pero iniisip nilang baka dulot lang ito ng pagod sa dami ng aktibidad. Gayunpaman, ramdam nila ang pagmamalaki sa kanilang anak na laging may pangarap at layuning makatulong sa iba. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, nakahiga si Jacob sa beranda ng kanilang bahay. Iniisip ang masigasig na anak. Habang tinitingnan niya ang mga bituin, tahimik niyang ibinulong ang kanyang panalangin. Sana'y palaging maging malusog at ligtas si Jordan. Siya ang aming inspirasyon. Habang papalapit ang ikasitase na kaarawan ni Jordan, kapansin-pansin na mas nagiging independyente siya sa kanyang mga kilos. Lumalaki siyang may sariling pananaw at pangarap sa buhay. Ang dating batang masiglang sumusunod lamang sa mga utos ng kanyang mga magulang ay unti-unti nang nagiging isang dalagita na may malinaw na direksyon para sa kanyang hinaharap. Isang gabi habang naguhugas ng pinggan si Jordan, nilapitan siya ni Jacob. Jordan, simula ng kanyang ama, napansin ko na mas marami ka nang inaasikaso sa paaralan at sa mga gawain dito sa baryo. Natutuwa ako sa sipag mo, pero gusto kong ipaalala na huwag mong kalimutang magpahinga. Ngumiti si Jordan habang inaayos ang mga natapos na hugasan. Tay, kaya ko naman po.
Gusto ko pong maabot ang mga pangarap ko, pero hindi ko rin naman nakakalimutang mag-enjoy. At nandyan po kayo ni nanay kaya laging buo ang loob ko. Napangiti si Jacob at inakbayan ng anak. Mahalaga sa amin ni nanay na palaging maayos ang lagay mo. Huwag kang mahihiyang magsabi kung nahihirapan ka ha. Tumango si Jordan. Opo tay, pero alam nyo, masarap po sa pakiramdam ang may layunin sa buhay. Ang dami ko pong gustong gawin. Habang mas nagiging abala si Jordan sa paaralan, napansin ni Mary ang ilang pagbabago. Minsan si Jordan ay nauuwi ng pagod at may mga araw na tila wala itong ganang kumain. Pinilit ni Mary na kausapin ang anak. Jordan, okay ka lang ba? Napansin ko na parang madalas kang napapagod nitong mga nakaraang linggo. Okay lang po ako nanay, sagot ni Jordan na pilit na ngumiti. Siguro po stress lang sa school at mga projects namin. Bagamat sinasabi ni Jordan na maayos siya, hindi maiwasan ni Mary na mag-alala. Ibinahagi niya ito kay Jacob isang gabi habang nagpapahinga sila sa sala. Jacob, parang napansin mo ba si Jordan? Parang madalas siyang nanghihina. Oo, sagot ni Jacob habang nakatingin sa mga lumang medalya ni Jordan na nakadisplay sa dingding. Iniisip ko nga kung baka nasusobrahan na siya. Siguro, kailangan natin siyang bantayan ng mas maigi. Isang araw sa paaralan, habang nasa gitna ng klase, biglang nahilo si Jordan at napaupo. Agad siyang nilapitan ng kanyang guro at mga kaklase. Jordan, okay ka lang ba? Tanong ng guro, ngunit hindi na niya nasagot ito bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang maibalita ito kina Jacob at Mary, agad silang nagtungo sa ospital kung saan isinugod si Jordan. Habang nakaupo sa waiting area, hindi mapakali si Jacob. Hawak niya ang kamay ni Mary na tila walang tigil sa pagluha. Mary, magiging okay si Jordan. Sambit niya, bagamat ramdam ang kaba sa kanyang boses. Malakas ang anak natin. Sa loob ng ospital, sinimulan ng mga doktor ang serye ng mga pagsusuri upang malaman ang sanhi ng biglaang paghimatay ni Jordan. Habang naghihintay ng resulta, tahimik na nagdasal si Jacob. Sa kabila ng lahat ng kanyang iniisip at nararamdaman, iisa lang ang kanyang dasal. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas ang anak namin. Siya ang aming buhay. Habang nasa ospital si Jordan, dumaan ang bawat oras ng tila mabagal para kina Jacob at Mary. Ang pag-aalala ay nagpatindi sa bawat minutong lumipas, lalo na't wala pang malinaw na paliwanag mula sa mga doktor tungkol sa kalagayan ni Jordan. Nakaupo si Jacob sa gilid ng kama ng anak, mahigpit na hawak ang malamig nitong kamay. Si Mary naman ay tahimik na nagdarasal sa tabi, pilit nilalabanan ang takot na bumabalot sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang doktor na may hawak na clipboard. Tila mabigat ang bawat hakbang nito papalapit sa kanila. Tumayo si Jacob, hawak pa rin ang kamay ni Jordan. Doktor, ano po ang kalagayan ng anak namin? Tanong niya, halatang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Mr. at Mrs. Santos, simula ng doktor, nagkaroon na kami ng paunang pagsusuri, ngunit may mga kailangang gawin pang mas detalyadong tests upang makumpirma ang kondisyon ng inyong anak. Sa ngayon, kinakailangan namin siyang manatili sa ospital para sa masusing obserbasyon. Biglang natigil ang mundo ni na Jacob at Mary. Bagamat walang konkretong sagot ang doktor, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Lumapit si Mary kay Jordan, hinaplos ang noo ng anak at pabulong na sinabi, "Anak, nandito lang kami ni tatay. Laban lang ha." Habang nananatili sa ospital si Jordan, pinilit ni na Jacob at Mary na magpatuloy sa kanilang normal na buhay hanggat maaari. Si Jacob, kahit abala sa tindahan, ay sinigurong makadalaw sa ospital araw-araw. Tuwing umaga bago magbukas ng tindahan, bumibili siya ng mga paboritong prutas ni Jordan at dinala ito sa ospital. "Anak, tingnan mo ang dala ko," sabi ni Jacob. Pilit nang ngumingiti habang inilalabas ang isang supot ng mangga. "Paborito mo to, di ba?" Ngumiti si Jordan, kahit na halata ang panghihina. "Salamat po tay, lagi kayong may dala kahit busy kayo sa tindahan." "Anak," sagot ni Jacob habang umupo sa tabi ng kama, "hindi ko kailanman ipagpapalit ang oras para sa'yo. Ang tindahan ay nandyan lang, pero ang pamilya ko ang mahalaga." Habang lumilipas ang mga araw, naging mas mahirap para kay Jacob at Mary na itago ang kanilang pag-aalala kay Jordan. Dumating ang mga resulta ng mas detalyadong pagsusuri, ngunit nagpasya ang doktor na hintayin silang magkasama bago ibahagi ang balita. Sa gabing iyon, magkatabi sa kama ang mag-ama,
tahimik na nag-uusap tungkol sa mga pangarap ni Jordan. Tay, simula ni Jordan, gusto ko pong mag-aral sa lungsod balang araw. Gusto ko pong mag-engineer, tulad ng sinabi ko dati. Pero ngayon parang hirap na hirap po ako kahit sa simpleng bagay. Napakagatlabi si Jacob, pilit pinipigilan ng luha. Kaya mo yan anak, malakas ka. At kung ano man ang mangyari, andito kami ng nanay mo para sa'yo. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong tumibay ang samahan ng pamilya. Si Jacob ay naging mas determinado na alagaan ang kanyang anak kahit nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng oras para sa negosyo. Si Mary naman ay laging nariyan upang bigyan ng lakas ng loob si Jordan, habang tahimik na nilalabanan ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat araw ay naging isang laban para sa kanila, isang laban para sa lakas, para sa pag-asa, at higit sa lahat, para sa pagmamahalan na nagbibigkis sa kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga linggo sa ospital, kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, pilit na pinapalakas ni na Jacob at Mary ang loob ni Jordan. Sa bawat araw na dumadaan, nakikita nila ang lakas ng loob ng kanilang anak sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Ang mga ngiti nito, bagamat minsan pilit, ay nagsisilbing liwanag sa kanilang madilim na panahon. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Jordan sa kanyang kama, nag-usap sina Jacob at Mary sa labas ng silid. Mary, simula ni Jacob, gusto kong bigyan si Jordan ng isang bagay na magpaparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa atin. Isang bagay na makakapagpalakas ng loob niya. Napaisip si Mary at ngumiti. Jacob, naalala mo ba ang singsing na ibinigay mo sa akin noong kasal natin? Lagi mong sinasabi na simbolo iyon ng walang hanggang pagmamahal at suporta. Baka pwede tayong magbigay ng singsing sa kanya na ganoon din ang ibig sabihin. Tumango si Jacob na tila nakahanap ng tamang ideya. Gagawa tayo ng paraan. Kinabukasan, bumalik si Jacob mula sa bayan na may daladalang maliit na kahon. Nang magkasama silang mag-asawa sa ospital, inilabas nila ito at nilapitan si Jordan na nakahiga. Anak, simula ni Jacob habang hawak ang kamay ng anak, may gusto kaming ibigay sa iyo ni nanay. Kinuha ni Mary ang maliit na kahon at binuksan ito. Ipakita ang isang simpleng singsing na may ukit na lakas at pagmamahal. Nagningning ang mga mata ni Jordan, bagamat halatang pagod ito. Tay nanay, para po sa akin ito? Tumango si Mary habang inilalagay ang singsing sa daliri ng anak. Oo anak, gusto naming malaman mo na kahit anong mangyari, mahal na mahal ka namin. Ang singsing na ito ay simbolo ng aming lakas na ibinibigay sa iyo at ang pagmamahal namin na hindi kailanman mawawala. Mahigpit na niyakap ni Jordan ang kanyang mga magulang. Salamat po tay, salamat po nanay, hindi ko po ito aalisin. Ilang buwan nang lumipas, ngunit sa halip na bumuti ang kalagayan ni Jordan, lalo itong lumala. Dumating ang panahon na kahit simpleng paggalaw ay naging mahirap para sa kanya. Si Jacob at Mary, bagamat hirap na hirap sa kanilang kalooban, ay palaging nariyan upang iparamdam ang kanilang pagmamahal. Palagi nilang hawak ang kamay ng anak, sinisigurong hindi ito mag-isa sa kanyang laban. Isang umaga, habang nakaupo sina Jacob at Mary sa gilid ng kama, bumitiw si Jordan ng mahina ngunit mapayapang hininga. Tahimik na nagpaalam ang kanilang anak na iwan ang kanyang mga magulang sa matinding lungkot at kirot. Sa gitna ng kanilang pagluluksa, nanatiling mahalaga ang mga alaala ni Jordan para kina Jacob at Mary. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang anak, ang kanyang ngiti, mga pangarap, at ang lakas ng loob na ipinakita niya ay nanatiling inspirasyon para sa kanilang dalawa. Matapos ang pagkawala ni Jordan, tila nawala rin ang liwanag sa tahanan ni na Jacob at Mary. Ang dating masayahing tahanan ay napalitan ng katahimikan, puno ng mga alaala ng kanilang anak. Sa kabila ng matinding lungkot, pinilit nilang ituloy ang buhay, kahit pa mabigat sa kanilang kalooban. Sa mga unang linggo ng pagluluksa, napansin ni Jacob na ang tanging nakakapagpatanggal ng kanyang pag-iisip sa sakit ay ang pagtatrabaho sa tindahan. Tuwing umaga, mas maaga siyang bumabangon upang maghanda ng paninda at asikasuhin ang mga mamimili. Si Mary naman, bagamat tahimik na nagdadalamhati, ay tumulong sa pag-aasikaso ng bookkeeping at pag-order ng mga bagong produkto. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain sa hapag, nagsimula si Jacob ng usapan. Mary, simula niya, alam kong mahirap pero kailangan nating magpatuloy.
Hindi lang para sa atin kundi para sa mga pangarap ni Jordan. Gusto niyang makita tayong masaya at matagumpay. Tumango si Mary, bagamat may mga luha sa kanyang mga mata. Oo Jacob, gusto kong gawin ang lahat ng ito, hindi para makalimot, kundi para magpatuloy ng may dahilan. Kung buhay si Jordan, alam kong ipagpapatuloy niya ang lahat ng sinimulan natin. Sa mga sumunod na buwan, naging masigasig sina Jacob at Mary sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Naging tanyag ang kanilang tindahan bilang pinakamura at pinakamaasahang supplier ng mga gamit pangsakahan sa kanilang baryo. Dahil sa kanilang sipag at dedikasyon, mabilis itong nakilala sa kalapit ng mga bayan. Naglaan din sila ng oras upang pag-aralan ang mas modernong paraan ng pamamahala ng negosyo. Nag-enroll si Mary sa isang maikling kurso sa accounting at business management, habang si Jacob naman ay nakipag-usap sa mga eksperto sa industriya upang malaman ang mga estratehiya para sa pagpapalago ng negosyo. Isang araw, habang nag-aayos si Jacob ng bagong dating na paninda, nilapitan siya ni Mary. Jacob, sabi niya habang hawak ang isang brochure, may posibilidad na makapagbukas tayo ng bagong tindahan sa bayan. Mas malaki ang market doon. Napaisip si Jacob, tumingin sa tindahan na napuno na ng kanilang mga produkto. Kung gagawin natin ito, Mary, kailangan nating doblehin ang ating pagsisikap. Pero kung para ito sa kinabukasan ng negosyo at bilang pagpupugay kay Jordan, gagawin ko. Sa paglipas ng mga linggo, pinagsikapan ni na Jacob at Mary na maisakatuparan ng plano. Bagamat mabigat ang kanilang pinagdaraanan, ginamit nila ang kanilang kalungkutan bilang motibasyon upang magpatuloy. Sa bawat panibagong hakbang sa negosyo, iniisip nila si Jordan na tila naroon, nagbabantay at nagbibigay lakas sa kanila. Bagamat unti-unti nilang natututunang tanggapin ang kawalan ng kanilang anak na natiling malalim ang kanilang sugat. Sa bawat tagumpay palaging may kaakibat na paalala, ang tindahan, ang kanilang pagsisikap, at ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa alaala ng anak na kanilang minamahal. Lumipas ang ilang taon mula ng buhusan ni na Jacob at Mary ng kanilang buong atensyon ang kanilang negosyo. Ang kanilang tindahan na nagsimula bilang isang simpleng supplier ng mga gamit pangsakahan ay naging pangunahing destinasyon ng mga magsasaka sa baryo at mga kalapit na lugar. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng sapat na kita at koneksyon upang magbukas ng mga bagong sangay sa mas maraming bayan. Isang hapon, habang sinusuri ni Jacob ang mga papeles sa kanyang maliit na opisina, pumasok si Mary dala ang isang balita. Jacob, tumawag ang isang malaking kooperatiba sa lungsod. Gusto nilang bilhin ang ating mga produkto para sa kanilang mga miyembro. Sabi nila, gusto nilang mag-partner sa atin. Napahinto si Jacob sa kanyang ginagawa at tumingin kay Mary. Sa tingin mo, kaya natin itong i-handle? Ang laki ng market na yon. Tumango si Mary, puno ng determinasyon. Kaya natin, pero kailangan nating magdagdag ng mga tauhan at mag-invest sa mas maayos na sistema ng operasyon. Kung magtutulungan tayo, Jacob, makakaya natin ito. Makalipas ang ilang buwan ng masusing pagpaplano, sinimulan ni na Jacob at Mary ang kanilang partnership sa kooperatiba. Unti-unti nilang itinayo ang kanilang infrastruktura. Nagbukas sila ng warehouse, kumuha ng mga delivery truck, at nagdagdag ng mas maraming empleyado. Sa bawat hakbang ng pagpapalago ng negosyo, naging maingat sila sa pamamahala. Siguradong ang kalidad ng kanilang serbisyo ay hindi magbabago. Sa kabila ng abala, palaging may espasyo sa kanilang isipan at puso si Jordan. Sa bawat pagbubukas ng bagong sangay, pinapangalanan nila itong Jordan Supplies bilang pag-alala sa kanilang anak. Sa ganitong paraan, tila patuloy na nabubuhay si Jordan sa bawat tagumpay na kanilang nakamit. Lumipas ang higit isang dekada. Ang negosyo ni na Jacob at Mary ay lumago palalo. Sa puntong ito, naging isa na silang pangunahing pangalan sa industriya ng agricultural supply sa bansa. Kilala sila sa pagbibigay ng dekalidad na produkto sa abot-kayang presyo. At ang kanilang mga kliyente ay mula sa maliliit na magsasaka hanggang sa malalaking kumpanya. Isang araw, habang nagdaraos ng tao ng pagpupulong ng kanilang kumpanya, tumayo si Jacob upang magbigay ng talumpati. Nagsimula ang lahat ng ito bilang isang simpleng tindahan. Ang pangarap lang namin noon ay mabigyan ng mas magandang buhay ang aming pamilya. Ngayon, nandito tayo, hindi lang para sa aming pamilya, kundi para rin sa lahat ng pamilyang umaasa sa atin.
At sa puso ng lahat ng ito ay ang aming anak na si Jordan, na siyang naging inspirasyon namin mula sa simula. Palakpakan ang sumunod sa kanyang talumpati. Si Mary, na nakaupo sa harap, ay tahimik na lumuluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki sa kanilang naabot at sa alaala ng kanilang anak. Sa kabila ng kanilang tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba sina Jacob at Mary. Mas malaki na ngayon ang kanilang negosyo, ngunit madalas pa rin nilang balikan ang kanilang simpleng simula. Sa tuwing nakikita nila ang pangalan ng kanilang kumpanya, nararamdaman nilang naroon pa rin si Jordan, nagbibigay ng lakas at dahilan upang magpatuloy. Makalipas ang 3 dekada ng dedikasyon at pagsusumikap, naabot nina Jacob at Mary ang tagumpay na hindi nila kailanman inakalang posible. Ang kanilang negosyo, na nagsimula sa isang maliit na tindahan, ay naging isang pambansang korporasyon na may daan-daang sangay sa buong bansa. Ang pangalan ng kanilang kumpanya, Jordan Supplies, ay naging simbolo ng tiwala, kalidad at dedikasyon sa industriya ng agrikultura. Sa kanilang edad, malapit na sa 70, tumigil na sina Jacob at Mary sa araw-araw na pamamahala ng kumpanya. Iniwan nila ito sa kamay ng mga maaasahan nilang executive, ngunit nananatili silang aktibo sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang kanilang yaman ay lumago ng husto at ngayon sila ay itinuturing na isa sa mga pinakamayayamang mag-asawa sa bansa. Isang araw, habang nakaupo si Jacob sa kanilang malawak na opisina sa isang mataas na gusali sa lungsod, tahimik niyang pinagmamasdan ng skyline. Sa kanyang harapan ay ang larawan ni Jordan, kinuha noong ito'y bata pa. Sa kabila ng tagumpay, ang larawan ay palaging paalala ng kung ano ang nawala sa kanila. Dumating si Mary, dala ang 2 tasa ng tsaa. Umupo siya sa tabi ni Jacob at iniabot ang isa sa kanya. Jacob, simula niya, alam kong malayo na ang narating natin, pero bakit parang kulang pa rin? Napabuntong hininga si Jacob. Dahil kahit anong yaman ang makuha natin, Mary, hindi nito maibabalik si Jordan. Ginawa natin ang lahat ng ito para sa kanya, pero ngayon, nararamdaman kong parang nawala ang bahagi ng dahilan natin. Hinawakan ni Mary ang kamay ni Jacob. Hindi natin mababago ang nakaraan, pero maaalala natin si Jordan sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Ang negosyo, ang pangalan ng kumpanya, lahat ng ito ay alay sa kanya. Pero siguro, Jacob, panahon na rin para maghanap tayo ng mas malalim na layunin. Hindi na lang tungkol sa negosyo, kundi kung paano natin matutulungan ang iba. Bagamat bilyonaryo na, nanatiling mapagpakumbaba ang mag-asawa. Patuloy silang nakikibahagi sa mga gawaing kawanggawa, nagbibigay ng mga scholarship para sa mga kabataan sa probinsya at tumutulong sa mga komunidad na nangangailangan. Ngunit sa tuwing may makikitang masayang pamilya o maririnig ang tawanan ng mga bata, hindi nila maiwasang maalala ang anak na nawala. Isang gabi, sa kanilang malawak at magarang tahanan, nag-usap silang muli. Jacob, sabi ni Mary, alam kong malayo na ang narating natin, pero bakit hindi pa rin natin maramdaman ang tunay na kaligayahan? Parang may hinahanap pa rin tayo. Tumingin si Jacob sa kanya, may lungkot sa mga mata. Siguro, Mary, dahil hindi kayang punan ng yaman ang nawala sa atin. Ang yaman ay paraan lang, hindi layunin. Siguro, kailangan nating hanapin muli ang layunin natin, hindi para sa ating sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa atin. Sa puntong yun, napagtanto ng mag-asawa na bagamat naging matagumpay ang kanilang negosyo, hindi pa rin ito napunan ang puwang sa kanilang puso. Ang kanilang tagumpay ay naging patunay ng kanilang lakas, ngunit ang lungkot na dulot ng pagkawala ni Jordan ay nanatiling bahagi ng kanilang kwento. Isang kwentong maaaring magbigay daan sa mas makahulugang layunin para sa kanilang yaman at oras sa nalalabing bahagi ng kanilang buhay. Sa kabila ng kanilang yaman at tagumpay, may mga araw na nauubos sina Jacob at Mary sa pag-alala sa nakaraan. Ang bawat sulok ng kanilang magarang tahanan ay tila puno ng mga alaala ni Jordan. Ang masigla nitong tawanan, ang kanyang mga pangarap, at ang init ng kanyang presensya. Sa mga espesyal na araw tulad ng kaarawan ni Jordan o ang anibersaryo ng kanyang pagkawala, ang kanilang kalungkutan ay tila bumabalik ng mas malakas. Isang umaga, habang naghahanda si Mary ng almusal sa kanilang malaking kusina, nakita niya ang lumang kahon na naglalaman ng mga gamit ni Jordan. Kinuha niya ito at dinala sa sala.
Habang isa-isang binubuksan ng laman, hindi niya mapigilang mapaluha. Naroon ang mga medalya ni Jordan mula sa kanyang mga paligsahan, ang ilang larawan nila bilang pamilya, at ang isang simpleng sketch na ginawa nito noong bata pa siya. Napansin ni Jacob ang asawa at lumapit ito. "Mary?" sabi niya habang umupo sa tabi niya. "Nakita mo na naman ang kahon ni Jordan?" Tumango si Mary, pinipilit ngumiti sa kabila ng luha. "Jacob, minsan iniisip ko kung anong buhay ang meron tayo kung kasama pa rin natin siya. Pero alam kong hindi na natin maibabalik iyon." Hinawakan ni Jacob ang kamay ni Mary at tinignan ang mga alaala sa kahon. "Alam mo, Mary, sa tuwing nakikita ko ang mga ito, hindi lang lungkot ang nararamdaman ko. Naaalala ko rin kung gaano tayo kasaya noong nandito pa siya. Ang lahat ng ito, ang yaman, ang negosyo, lahat ng ito ay inspirasyon niya. Pero minsan, iniisip ko kung nasaan siya ngayon at kung proud ba siya sa atin." Sa tuwing dumarating ang kaarawan ni Jordan, palaging nagtitipon ang mag-asawa para gunitain ito. Binibisita nila ang puntod ni Jordan, dala ang mga paboritong prutas nito at tahimik na nagdarasal. Sa mga sandaling yon, nararamdaman nilang parang naroon pa rin si Jordan, nagbabantay sa kanila. Isang kaarawan ni Jordan, habang nasa tabi ng puntod, dinala ni Jacob ang isang maliit na halaman na itinanim niya mula sa kanilang dating sakahan. "Jordan," sabi niya habang tahimik na inaayos ang halaman, "itong negosyo na itinayo namin ay para sa'yo. Lahat ng ito ay nagsimula sa pangarap namin para sa'yo. Sana, sa kabila ng lahat, alam mong mahal na mahal ka namin." Pagbalik nila sa bahay, tumingin si Mary sa kanilang mga larawan bilang pamilya na nakasabit sa dingding. "Jacob," sabi niya, "ang dami na nating napagdaanan. Pero alam mo, kahit mahirap, masaya akong nandito ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy." Tumango si Jacob at niyakap ang asawa. "At ikaw, Mary, ikaw ang dahilan kung bakit ko nagawa ang lahat ng ito. Hindi natin maibabalik ang nakaraan, pero may magagawa pa tayo para gawing makahulugan ang natitirang panahon natin." Ang mga araw na iyon ng paggunita ay nagbigay daan sa kanila upang pagnilayan hindi lamang ang kanilang lungkot kundi ang mga aral na hatid ng kanilang kwento. Sa kabila ng sakit, ang pagmamahal nila kay Jordan ay nanatiling buhay. Ginagabayan sila upang magpatuloy, hindi lamang para sa sarili nilang kapakanan, kundi para rin sa ibang nangangailangan ng tulong at inspirasyon. 3 dekada ang lumipas mula nang mawala si Jordan. Sa puntong ito, matanda na sina Jacob at Mary, nasa kalagitnaan ng kanilang 70s. Sa kabila ng kanilang tagumpay bilang mga bilyonaryo at ng impluwensyang dala ng kanilang negosyo, ramdam pa rin nilang may kulang sa kanilang buhay. Ang yaman ay hindi kailanman naging sapat upang punan ang puwang na iniwan ng pagkawala ng kanilang anak. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Jacob at Mary sa beranda ng kanilang malaking tahanan, pinagmamasdan nila ang tahimik na hardin na dati nilang ginagawang palaruan ni Jordan. Ang lamig ng hangin ay tila nagbibigay daan sa kanilang mga damdamin na muling lumabas. "Jacob," simula ni Mary, "alam kong malayo na ang narating natin, ang negosyo, ang tagumpay, pero bakit pakiramdam ko parang hindi pa rin tayo ganap na masaya?" Napabuntong hininga si Jacob habang tinititigan ang madilim na langit. "Mary, dahil sa totoo lang, ang lahat ng ito, ang yaman, ang tagumpay, hindi nito maibabalik ang mga sandaling kasama natin si Jordan. Ginawa natin ang lahat ng ito para sa kanya, pero sa dulo, hindi ito ang tunay na kaligayahan." Tumango si Mary, hinawakan ang kamay ni Jacob. "Siguro, Jacob, panahon na para maghanap tayo ng ibang layunin. Isang layunin na hindi lang para sa negosyo, kundi para makatulong sa iba. Ang yaman natin ay wala namang halaga kung hindi ito makakapagdulot ng pagbabago sa mga buhay ng ibang tao." Simula ng gabing yon, nagsimula silang magplano kung paano magagamit ang kanilang yaman upang magbigay ng tunay na kahulugan sa kanilang buhay. Naisipan nilang magtayo ng isang foundation na magbibigay suporta sa mga kabataan, mga scholarships para sa mga nangangarap ngunit walang kakayahang mag-aral, at mga community programs para sa mga magsasaka na dati nilang pinagmulan. Isang araw, habang naglalakad si Jacob sa kanilang lumang sakahan na ngayon ay bahagi na ng kanilang malaking negosyo, naalala niya ang panahon kung kailan nagsisimula pa lamang sila ni Mary. "Mary," sabi niya nang bumalik siya sa bahay,
Bakit hindi natin gawing sentro ng foundation ng sakahan natin? Ibalik natin ang lugar na ito sa komunidad bilang simbolo ng mga pangarap na nagsisimula mula sa maliit. Ngumiti si Mary, halatang nagustuhan ang ideya. Oo, Jacob, at ibibigay natin ang bawat hakbang ng tagumpay natin bilang inspirasyon sa iba na kahit gaano kaliit ang simula, maaari kang magtagumpay kung may sipag, tiyaga at pagmamahal. Isang maaraw na umaga, abala si Jacob at Mary sa kanilang opisina, tumutulong sa HR department ng kanilang kumpanya upang maghanap ng bagong empleyado. Bagamat semi-retired na sila, may ilang pagkakataon na pinipili nilang maging hands-on, lalo na kung mahalagang posisyon ang kailangang punan. Sa araw na yon, isang binata ang pumasok para sa interview. Nagpakilala ito bilang Marco, isang 28 anyos na graduate ng agrikultura. Mabilis na napansin ni Jacob at Mary ang maayos nitong pananalita at profesional na disposisyon. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang bagay na tumama sa kanila. Tila may pagkakahawig si Marco sa kanilang anak na si Jordan kung ito'y nabubuhay pa. Habang nag-uusap sila, pilit nilang itinatago ang lungkot na bumalot sa kanilang damdamin. Ngunit mas lalong tumindi ang kanilang pagkagulat nang mapansin ni Mary ang singsing na nasa daliri ni Marco. Ang singsing na iyon ay hindi basta-basta. Iyon ang singsing na ibinigay nila kay Jordan bilang simbolo ng kanilang pagmamahal at lakas. Natigilan si Mary at halos hindi makapagsalita. Tumingin siya kay Jacob na halatang gulat din, ngunit pinilit nitong panatilihin ang kanyang composure. Marco? Tanong ni Jacob. Pilit na pinakakalma ang boses. Saan mo nakuha ang singsing na yan? Napatingin si Marco sa kanyang kamay at ngumiti ng bahagya. Ito po. Matagal na po ito sa akin. Naging mahalaga ito sa akin mula pa noong bata ako. Sagot niya, tila walang ideya sa bigat ng kanyang mga salita. Nagpalitan ng tingin sina Jacob at Mary, ngunit pinili nilang huwag pang magtanong ng higit. Tinapos nila ang interview ng maayos, ngunit sa kanilang mga isip, puno ng tanong at emosyon. Nang umalis na si Marco, agad silang nag-usap. Jacob, wika ni Mary, pilit na hinuhugot ang boses mula sa panginginig. Hindi ba't yon ang singsing na ibinigay natin kay Jordan? Paano ito napunta sa kanya? Mary, sagot ni Jacob, halatang naguguluhan din. Hindi ko alam, pero kailangan nating alamin. Hindi ito coincidence. Hindi basta-basta napunta iyon sa iba. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali sina Jacob at Mary. Bagamit tinanggap nila si Marco sa kumpanya dahil sa kakayahan nito, mas naging interesado sila sa kanyang kwento. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit alam nilang may koneksyon ang binatang iyon sa kanilang nakaraan at sa kanilang anak na si Jordan. Kinabukasan, habang abala si Marco sa kanyang unang araw bilang empleyado, tinawag siya ni Jacob at Mary sa kanilang opisina. Halata ang kaba sa mukha ng binata, ngunit may ngiti pa rin ito sa labi. Inalok siya ni Mary ng kape habang si Jacob ay tahimik na nakatingin sa kanya. Tila iniisip kung paano sisimula ng pag-uusap. Marco, wika ni Jacob matapos ang ilang sandali. Gusto lang naming malaman ang tungkol sa singsing na suot mo. Paano ito napunta sa'yo? Nagulat si Marco sa tanong, ngunit hindi nagdalawang isip na sumagot. Ito po ba? Sabi niya habang hinawakan ang singsing sa kanyang daliri. Matagal na po ito sa akin. Bata pa po ako nang makuha ko ito. Regalo po ito sa akin ng isang kaibigan na nakilala ko sa ospital noon. Napatingin sina Jacob at Mary sa isa't isa. Ramdam ang unti-unting pagbilis ng kanilang mga tibok. Kaibigan? Tanong ni Mary, pilit na pinipigil ang emosyon. Pwede mo bang ikwento kung paano nangyari iyon? Tumango si Marco at nagpatuloy. Opo, siguro mga 8 taong gulang ako noon. Madalas po akong nasa ospital dahil sa isang sakit na iniinda ko. May nakilala po akong isang batang lalaki na halos kaedad ko. Lagi po kaming nagkakasabay sa therapy at nagiging kaibigan ko siya sa bawat araw na magkasama kami. Napakabait niya at masayahin, kahit po halata kong hirap din siya sa sakit niya. Napaluha si Mary, ngunit pilit na pinigilan ang kanyang hikbi. Anong pangalan niya? Tanong ni Jacob, halos pabulong. Jordan po, sagot ni Marco na may bahagyang ngiti. Halatang maganda ang alaala niya sa kaibigan. Sinabi niya po na regalo niya sa akin ang singsing na ito. Sabi niya, para maalala mo ako kahit anong mangyari. Kapag suot mo ito, ibig sabihin, malakas ka. Tuwang-tuwa po ako noon, kaya simula noon, hindi ko na po ito inalis.
Sa sandaling marinig nila ang pangalan, hindi na napigilan ni Mary ang kanyang mga luha. Si Jacob, bagamat sinusubukang maging matatag, ay napayuko at hinawakan ng noo. Pilit na nilulunod ang emosyon. Hindi nila inakalang maririnig nilang muli ang pangalan ng kanilang anak mula sa ibang tao, lalo na sa ganitong paraan. Marco, wika ni Jacob matapos ang ilang sandali, pilit na kinakalma ang sarili. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa amin ang sinasabi mo. Ang Jordan na iyon, siya ang anak namin. Nagulat si Marco at saglit na natigilan. Siya po ang anak ninyo? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Hindi ko po alam, pero alam ko pong mabait siya at napakapalad kong nakilala siya. Tumayo si Mary at maingat na lumapit kay Marco. Hinawakan niya ang singsing na suot nito, parang tinatandaan ang bawat ukit at simbolo nito. Ang singsing na ito, sabi niya, halos pabulong. Ibinigay namin kay Jordan noong panahong nasa ospital siya. Hindi namin akalaing ipapasa niya ito sa iba. Ang kwentong iyon ay nagbigay ng bagong liwanag at emosyon kina Jacob at Mary. Bagamat hindi nila lubos na naunawaan kung bakit pinili ni Jordan na ipasa ang singsing kay Marco, naramdaman nilang may dahilan kung bakit muling bumalik ito sa kanila. Sa pagkakataong iyon, naramdaman nilang parang muling nabuhay ang alaala ni Jordan. At sa isang paraan, tila naging bahagi pa rin siya ng kanilang kasalukuyan. Makalipas ang ilang linggo ng pagtatrabaho ni Marco sa kumpanya, naging malapit siya kina Jacob at Mary. Ang kanyang kasipagan, kabaitan at pagiging masayahin ay nagdala ng bagong sigla sa kanilang opisina at sa kanilang tahanan. Madalas siyang iniimbitahan ni na Jacob at Mary para kumain o magkwentuhan pagkatapos ng trabaho at unti-unti nilang natutuklasan ang kwento ng buhay ng binata. Isang gabi, habang nagkakape si Marco sa bahay ni na Jacob at Mary, na ibahagi niya ang kanyang nakaraan. Alam niyo po, lumaki akong mag-isa. Naiwan po ako sa pangangalaga ng lola ko, pero maaga rin po siyang nawala. Mula noon, natutunan ko na pong tumayo sa sarili kong mga paa. Tahimik na nakinig sina Jacob at Mary. Ramdam nila ang lungkot sa boses ni Marco, ngunit halata rin ang lakas ng kanyang loob sa kabila ng mga pagsubok na hinarap niya. Tumitig si Mary kay Marco, ang kanyang mata ay puno ng awa ngunit may pagmamahal din. Marco, mahirap ang pinagdaanan mo pero alam mo, sa tuwing naririnig kita, parang nararamdaman kong malapit ka sa amin. Parang may kakaibang koneksyon. Tumango si Jacob, pilit na pinipigil ang emosyon. Marco, wika niya, hindi siguro aksidente na napunta ka sa amin. Para kang ipinadala ng tadhana upang puna ng puwang na iniwan ni Jordan. Kinabukasan, inimbitahan ni na Jacob at Mary si Marco sa isang espesyal na salo-salo sa kanilang bahay. Pinuno nila ang hapag ng mga paboritong pagkain ni Jordan noong bata pa siya. Ngunit hindi nila agad sinabi kung bakit espesyal ang gabing yun. Habang kumakain, biglang nagsalita si Jacob. Marco, simula niya, alam namin na mahirap ang pinagdaanan mo, pero gusto naming malaman mo, mula nang dumating ka sa buhay namin, nagbago ang lahat. Naging mas maliwanag ang araw-araw namin dahil sa'yo. Nagtaka si Marco at halos hindi makapagsalita. Sir, ma'am, sobra-sobra po ang sinasabi nyo. Isa lang po akong empleyado. Pinutol ni Mary ang kanyang sinasabi, sabay ngiti. Hindi ka lang empleyado, Marco. Ikaw ang naging liwanag sa madilim naming mundo. Simula ngayon gusto naming ituring ka bilang anak namin. Napatigil si Marco at kitang-kita ang luha sa kanyang mga mata. Totoo po ba yan? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Jacob at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Marco. Oo anak, alam naming hindi namin mapapalitan si Jordan, pero gusto naming malaman mo na mahalaga ka sa amin. At kung papayag ka, nais naming maging bahagi ka ng pamilya namin. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang luha. Tumayo siya at mahigpit na niyakap sina Jacob at Mary. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Makalipas ang ilang taon ng pagtuturing kay Marco bilang anak, mas lalong tumibay ang relasyon niya kina Jacob at Mary. Sa bawat araw na lumilipas, ipinakita ni Marco ang kanyang dedikasyon sa negosyo at ang kanyang pagmamahal sa mga taong itinuturing niyang magulang. Hindi nagtagal, napansin ni na Jacob at Mary na panahon na upang simulan ang pagpapasa ng pamamahala ng kumpanya kay Marco. Isang umaga, habang kumakain sila ng almusal sa bahay, nag-usap sina Jacob at Mary. Mary,
sabi ni Jacob. Ramdam kong oras na para ipasa natin ang pamamahala ng kumpanya. Hindi na natin kaya ang araw-araw na stress ng trabaho. Si Marco na ang tamang tao para dito. Tumango si Mary, sumasang-ayon sa asawa. Oo Jacob, si Marco na. Hindi lamang dahil sa talento niya, kundi dahil sa puso niya para sa negosyo at sa mga tao. Sigurado akong maipagpapatuloy niya ang legacy natin. Sa mga sumunod na linggo, masinsinang tinuruan ni na Jacob si Marco tungkol sa lahat ng aspeto ng pamamahala ng kumpanya. Mula sa operasyon hanggang sa mga komplikadong desisyon sa pananalapi, tiniyak nilang handa si Marco sa responsibilidad. Si Marco naman ay buong pusong tinanggap ang pagkakataon, hindi bilang trabaho kundi bilang isang karangalan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa opisina, kinausap ni Marco si Jacob habang naglalakad sila sa hardin ng kanilang tahanan. Tay, simula ni Marco, hindi ko po alam kung paano ako napunta sa buhay ninyo, pero sa bawat araw na kasama ko kayo parang mas lalo kong nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Napangiti si Jacob at tinapik ang balikat ni Marco. Anak, hindi aksidente ang lahat ng ito. Alam naming ikaw ang tamang tao para ipagpatuloy ang nasimulan namin. Ngayon, ikaw na ang magdadala ng pangalan ng kumpanya at ng mga pangarap na pinasimulan natin. Dumating ang araw ng formal na seremonya ng pagpapasa ng pamamahala. Sa harap ng mga empleyado at partner ng kumpanya, tumayo sina Jacob at Mary sa tabi ni Marco. Habang ibinibigay ni Jacob ang symbolic key ng kumpanya, nagsalita siya ng may damdamin. Ang Jordan Supplies ay hindi lamang negosyo. Ito ang aming buhay, ang aming puso at ang alaala ng aming anak. Ngayon, buong tiwala naming ipinapasa ito kay Marco, ang aming anak sa puso, na alam naming magpapatuloy ng misyon ng kumpanya para sa kabutihan ng marami. Palakpakan ng pumuno sa silid habang si Marco, halatang emosyonal, ay tumayo upang magbigay ng sagot. Maraming salamat po nanay tatay. Hindi ko po kayang tapatan ang lahat ng inyong ginawa, pero nangangako akong ibibigay ko ang lahat para ipagpatuloy ang inyong mga pangarap. Sa sumunod na mga buwan, unti-unting iniwan ni na Jacob at Mary ang araw-araw na operasyon ng kumpanya. Mas naglaan sila ng oras sa kanilang foundation at sa kanilang personal na buhay. Sa kabila ng kanilang pagre-retiro, alam nilang nasa mabuting kamay ang negosyo. Si Marco, na dati isang estranghero, ay naging tagapagpatuloy ng kanilang legacy, hindi lamang bilang pinuno ng kumpanya, kundi bilang anak na mahal nila. Matapos ipasa ni na Jacob at Mary ang pamamahala ng Jordan Supplies kay Marco, unti-unti silang nag-adjust sa mas tahimik na buhay. Mas madalas na silang maglaan ng oras para sa kanilang foundation, bumisita sa mga komunidad, at suportahan ng mga batang nangangailangan ng tulong. Ngunit higit sa lahat, natutunan nilang tanggapin ang mga sugat ng kanilang nakaraan at yakapin ang bagong simula kasama si Marco. Isang hapon, habang nasa lumang sakahan na muling inayos upang maging bahagi ng kanilang foundation, nagtipon ang pamilya sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Habang si Marco ay abala sa pagtuturo sa ilang bata na tumutulong sa proyekto ng foundation, tahimik na nag-usap sina Jacob at Mary habang nakaupo sa lilim ng puno. Jacob, simula ni Mary, nakangiti habang pinagmamasdan si Marco. Hindi ko lubos maisip kung paano nagbago ang buhay natin mula noong dumating siya. Mary, sagot ni Jacob habang tinatapik ang kamay ng asawa. Akala ko noon, hindi na natin matatagpuan ang kaligayahan matapos mawala si Jordan. Pero dumating si Marco. Siya ang sagot sa mga panalangin natin. Parang ipinadala siya ng langit. Tumango si Mary, pilit pinipigil ang luha. At ngayon, hindi ko lang siya itinuturing na anak. Pakiramdam ko, para na rin siyang naging bahagi ng kaluluwa ni Jordan. Para bang si Jordan mismo ang nagdala sa kanya sa atin. Habang nag-aagaw ang araw at gabi, umupo si Marco sa tabi ni na Jacob at Mary, dala ang ilang prutas na inani mula sa sakahan. Tay nanay, simula niya, alam nyo, dati iniisip ko, bakit ang dami kong pinagdaanan, pero ngayon naiintindihan ko na. Ang bawat hakbang ng buhay ko ay nagdala sa akin dito, kasama kayo. Hinawakan ni Mary ang kamay ni Marco, habang si Jacob ay nakangiting tumingin sa malayo. Marco, wika ni Jacob, hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa amin. Pinunan mo ang kawalan na iniwan ni Jordan. Salamat sa pagtanggap sa amin bilang iyong pamilya. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit ito'y puno ng damdamin.
Ang tatlong taong magkasama sa ilalim ng puno ng mangga ay tila naging simbolo ng muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Sa mga sumunod na taon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni na Jacob at Mary ang pagtulong sa foundation kasama si Marco. Sa bawat ngiti ng mga batang natutulungan nila, sa bawat kwentong nabubuo, naramdaman nilang nahanap na nila ang tunay na kaligayahan. Ang kanilang yaman ay hindi na lamang tagumpay ng negosyo. Ito'y naging instrumento ng pagmamahal at pag-asa para sa marami. Isang araw, habang nakaupo sa beranda ng kanilang tahanan, tahimik na nagdasal si Jacob. "Jordan," bulong niya, "alam kong hindi ka na namin makakasama, pero salamat sa pagpapadala mo kay Marco. Ngayon buo na muli ang pamilya namin." At sa kanilang puso, alam nilang si Jordan ay masaya, sapagkat sa kabila ng lahat, natutunan nilang yakapin ang bagong simula at muling magmahal bilang isang pamilya.